Alam naming masama na, pero hindi namin alam na ganito pala kasama. Isang bagong ulat mula sa mga doktor sa Tehran ang nagbunyag ng totoong lawak ng paghihigpit sa Iran. Nakakatakot ang mga numero. Mahigit 16,000 ang napatay at higit sa 300,000 ang nasugatan sa loob lamang ng ilang araw. Para mailagay sa perspektibo, halos 2 taon ng digmaan sa Russia, 20 buwan bago nila naabot ang ganoong dami ng nasawi. Nagawa ng rehimen ng Iran ang massacre na iyon sa loob lang ng 2 araw. Isang uri ng marahas na pagsupil na di pa natin nakita sa makabagong kasaysayan. Isang nagpoprotesta mula Iran ang nagbahagi kung paano nagsimula ang marahas na pagsupil. Pakinggan ninyo. Walang gustong magsalita sa kamera dahil takot sa rehimen. Isang lalaking may sugat sa mukha ang nagsabi sa amin na binaril siya sa protesta sa Albor noong nakaraang linggo. Tinamaan ako sa mukha ng 7 bala ng pellet. Tinamaan ako sa taas ng talukapno at pisngi. Sa labi ko, sa ilalim ng tenga ko at sa panga ko. Gumamit ako ng labaha para alisin ang isang bala. 5 pa ang nakabaon pa rin sa mukha ko. Natakot akong maaresto kaya di ako nagpagamot. Sinabi niya sa amin na pinigilan ng mga puwersa ng seguridad ng Iran ang mga protesta sa sarili niyang bayan, pero sa ibang lugar may mga nagpatuloy pa rin. Tuloy pa rin ang protesta sa Kardi Malar at ibang bahagi ng Tehran. Nandoon ang mga kaibigan ko, palagi kaming nag-uusap sa telepono. Noong Martes ng gabi, tuloy pa rin ang protesta pero wala na akong balita mula noon. Ngayon, iyon ay kwento lang ng isang tao. Heto naman ang mas malawak na ulat mula sa mga doktor na nasa Tehran. Tinatangkang patahimikin ng rehimeng Iranian ang ulat na ito dahil nangingibabaw ang paniniil kapag tinatago ang katotohanan. Kung maaari, tulungan nyo kami sa algorithm sa pag-click ng subscribe button sa ibaba. Malaki ang tulong nito para maiparating ang katotohanan sa marami. Ulat ito ng The Sunday Times na kinuha mula sa mga doktor sa lugar. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 16,000 at 500 Iranians ang pinatay sa ilalim ng digital na kadiliman at mahigit 300,000 ang nasugatan. Nangyari ang karamihan sa kanila sa loob lang ng 2 araw. Enero 8 at 9, kadalasan, ang mga biktima ay batang Iranian na hindi pa 30 taong gulang. Higit 7,000 nagprotesta ang may pinsala sa mata at 700 hanggang 1,000 ang nawalan ng isang mata. Napakaraming pinsala sa mata na dulot ng shotgun kaya hindi na alam ng mga doktor kung sino ang uunahin gamutin. Maraming namatay sa massacre dahil sa kakulangan ng dugo. Kahit na ang mga medical staff sa ilang ospital ay nagdodonate ng sarili nilang dugo para mailigtas ang mga pasyente, sa maraming pagkakataon, mismong mga security forces ang tumangging payagan ang blood transfusion. Alam natin na humingi ng tulong ang rehimeng Iranian sa mga milisyang Iraqi para labanan ang mga nagpoprotesta. Halos 5,000 mandirigma ng milisya ng Iraq ang pumasok sa Iran para tulungan ang security forces ng Iran na pabagsakin ang revolusyon. Ipinapakita ito kahit sa konteksto ng rehimeng Islamiko, kung saan hindi natatakot ang mga awtoridad na pumatay ng tao tuwing may protesta. Ang lawak ng pagpatay sa pagkakataong ito ay talagang hindi pa nangyari noon. Ngayon, napaka-ironya na sobrang dami ng pagpatay kaya hindi na ito maitago ng rehimeng Iranian. Gayunpaman, lumabas ang Iranian na kalihim ng panlabas sa United States Television at sinabi sa mundo na hindi ganoon karami ang namatay. Iyan ang mga salita niya, hindi akin. Sabi niya kaunti lang ang namatay, hindi libo-libo. Pero mismong kataas-taasang pinuno ng Iran ang nagbunyag ng pagsisinungaling niya. Pakinggan mo ito. Tungkol sa situation sa aktwal na lugar. May ulat po na 2,500 hanggang mahigit 12,000 nagpoprotesta ang pinatay ng rehimen sa iba't ibang lungsod. Ilan po talaga ang namatay? Nasa aktwal kaming lugar, Iran. Walang basihan ng mga paratang na yan. Wala namang ebidensya tungkol doon. Ang mga namatay, kahit pilit patasin ang bilang, ay daan-daan lang. Sa kaguluhan, ang mga mangmang at walang kamalayang ahente na ito na pinamumunuan ng mga malisyoso at sanay na elemento ay pumatay ng ilang libong tao.
به قتل رسوندن. بعضی‌ها رو با شدت Pumatay sila, ang ilan ay sobrang mabagsik at di makatao. Ang nakakagulat ay isang text mula sa dayuhang ministro ang nakumbinsi kay Pangulong Trump na kanselahin ang pag-atake sa Iran. Iyan ang iniulat ng Wall Street Journal. Tingnan natin ito ng sabay-sabay ngayon para lang sa kaunting konteksto. Noong Martes, inihayag ni Pangulong Trump na kinansela niya ang lahat ng pagpupulong sa mga leader ng Iran. Hinimok niya ang mga Iranian na sakupin ang mga gusali ng gobyerno at pabagsakin ang rehimen at idineklara niyang paparating ang tulong. Pagkalipas ng 3 araw, nagbigay si Trump ng senyales na walang agarang pag-atake sa Iran. Ano ang nangyari sa 3 araw na nagbunsod sa desisyong ito? Talakayin natin ngayon. Una, syempre, sabi ni Pangulong Trump, sinabi niya sa publiko na pinatigil ng Iran ang pagbitay sa mga nagpoprotesta, kaya kinansela niya ang mga pag-atake. Yun lang ang pampublikong dahilan na ibinigay. Pero sa totoo lang, maraming nangyari sa loob ng 3 araw na iyon na nagdala sa desisyon na ipagpaliban ang mga pag-atake. Ang una, syempre, ay ang pagsusuri ng gastos at benepisyo. Nag-alinlangan ang militar ng United States kung magdudulot ng pagbabago ng rehimen ang isang pag-atake. Mahalagang tandaan na may protesta sa buong bansa at mahigit 100 lungsod ang kasali. Ibig sabihin, ang mga puwersa ng seguridad ay tinutulak ang mga nagpoprotesta sa buong bansa. Kaya mas mahirap gawin ang ginawa ng United States sa Operation Midnight Hammer. Sa operasyong iyon, pumasok ang United States, inatake ang nuclear facilities ng Iran at agad umalis. Hindi nakaputok ng bala ang Iran pabalik. Hindi nakita ng air defenses noon ang kahit ano. Ang pagkakaiba, magkakalapit masyado ang mga pasilidad nuklear ng Iran. 3 lugar ang tinarget at winasak natin, tapos agad tayong bumalik. Iba na ngayon ang sitwasyon. Kaya ayon sa mga militar na nagbibigay payo sa presidente, hindi talaga tumutugma ang kalkulasyon. Mahirap talagang pumasok at isagawa ang mga pag-atake. At kahit magtagumpay ang United States, hindi ibig sabihin noon na siguradong magkakaroon ng pagbabago ng pamahalaan. Mahalagang tandaan na hindi lang United States military ang nagsabi nito. Pati punong ministro ng Israel ay tumawag kay Pangulong Trump para kumbinsihin siya sa parehong bagay. Sabi niya, baka hindi pa panahon para gamitin ang strike laban sa pamahalaan. Dapat maghintay ang United States ng tamang oras. At pagkatapos, mayroon din tayong mga bansang Arabo, particular na ang mga bansa sa Gulpo tulad ng Saudi Arabia, Qatar, at United Arab Emirates na naglabi sa White House na ipagpaliban din ang mga strike. Ngayon, iba ang kanilang mga dahilan para gawin ito. Abala ang mga diplomat ng Iran sa pag-pressure sa mga bansang ito para pilitin ang United States na iwasan ang strike. Sinusubukan nilang i-blackmail ang mga bansang ito. Sinasabing, kapag inatake ng United States ang Iran, gaganti ang Iran sa kanila at aatakehin nila ang mga base militar na matatagpuan sa mga bansang ito. Dahil dito, mismong Crown Prince ng Saudi Arabia ang tumawag kay Pangulong Trump para kumbinsihin siyang ipatigil ang mga pag-atake. Pagkatapos, nagpadala rin ng direktang mensahe ang Iranian Foreign Minister kay Steve Witkoff, ang espesyal na sugo. Sa madaling salita, sinasabi niya na kung hindi itutuloy ng United States ang mga pag-atake, maaaring maging bukas ang Iran sa pakikipag-usap tungkol sa nuclear program. Nag-alok pa nga siya ng pagpupulong bago ang Davos Economic Summit na malapit nang maganap. At dahil dito, medyo kumalma na ang sitwasyon ngayon. Nakakagulat na sinuportahan ni Pangalawang Pangulo J. Vance, na kilala sa pagdududa sa pakikialam sa ibang bansa, ang pag-atake sa Iran. Pabor din si kalihim ng Estado Marco Rubio sa pag-atake. Mayroon din tayong mahalagang personalidad, gaya ni na espesyal na sugo Steve Witkoff at kalihim ng pananalapi Scott Bessent na tumutol sa mga pag-atake. Sabi nila, mas mainam maghintay at hayaang gumana ang mga parusang pang-ekonomiya bilang estratehiya. Kaya malinaw na may pagkakahati sa White House or kahit sa administrasyon. Pero sa totoo lang, hindi naman ito kakaiba. Pakiramdam ko sa kahit anong paksa ay may pagkakahati. Mapa Ukraine, Russia, Israel, Gaza, o itong mga pag-atake ng Iran. Mahalagang tandaan na nangyari ito mas maaga ngayong linggo sa mga araw ng trabaho. Kahapon, Sabado, nag-iba ang mensahe ni Pangulong Trump
Sa isang panayam, iginiit niya ang pagpapalit ng liderato sa Iran habang nagpapatuloy ang mga kaganapan. Patuloy na kumikilos ang mga ari-arian at militar ng United States papuntang gitnang silangan. Papunta rin doon ang Abraham Lincoln Carrier Strike Group mula South China Sea. Sa loob ng 2 araw, darating na iyon kaya magkakaroon tayo ng dagdag na kagamitan para pataasin ang presyon sa Iran. Hindi nito ibig sabihin na aatake agad ang United States, pero mas pinadali nitong magsagawa sila ng pag-atake. At higit pa roon, mas mahalaga ay ang depensahan laban sa anumang ganti na maaring mangyari pagkatapos ng insidente. Mahalagang tandaan na may mga base ng United States at 3,000 at 1,000 tropang Amerikano sa gitnang silangan. Ibig sabihin, napaka-importante na hindi lang isipin kung paano maisasagawa ng United States ang pag-atake, kundi pati na rin kung paano mapoprotektahan ng United States ang lahat ng ari-arian at mga kaalyado nito. Pagkatapos ng lahat, tanging panahon lang ang makakapagsabi kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya siguraduhin pindutin ang subscribe button sa ibaba. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video. Problema sa paggawa ng ganitong video na may maraming drone strike, kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso sa video. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang na-demonetize ayon sa YouTube. Ang pagpapakita ng mga drone strike o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na nilalabanan at sinisikap mapagtagumpayan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na kailangang i-cover lahat, kaya namin nilunsad ang Basics Insider. Ginawa namin ito mula umpisa, kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga ads sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga kino-cover namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng ads, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong coverage at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi censored at makakuha ng bonus content na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or iscan ang QR code sa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.